Kasado na ang Senado sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo. Yan ang agenda report ni Hannah T. Formal lang nag-abiso ang Senado sa Kamara at OVP. Natatanggapin nito ang Panel of Prosecutors sa Hunyo. Nitong May 19, nagpadala si Senate President Cheese Escudero ng liham kay House Speaker Martin Romualdez na bandang alas 4 ng hapon sa June 2, aasahan ang pagdating ng House Prosecution Panel sa Senado. Dito na babasahin ng prosecutors ang 7 reklamo laban kay Vice President Sara Duterte na nasa Articles of Impeachment. Kasama riyan ang culpable violation of the Constitution at graft and corruption. Kinabukasan, bandang alas 9 ng umaga ng June 3, opisyal nang magko-convene ang Senado bilang impeachment court. Dito na makakapag-issue ng summons ang Senado, kabilang dyan ang pagpapatawag kay VP Sara. At sa July 30, inaasahang ikakasa na ang paglilitis. At dahil nasa 6 na araw na lang ang nalalabi para sa 19th Congress, blessing in disguise daw ito para kay outgoing Senator at Makati Mayor-elect Nancy Binay dahil di na siya magiging bahagi ng impeachment trial. Kasi yung proseso na yun is very divisive and parang at the moment, di ba, sa sobrang daming problema ng ating bansa, yung proseso na yun ay mas, lalo pang mahahati at madidivide tayo. Ang longtime ally naman ng mga Duterte na si Senador Bato de la Rosa, kumbinsidong magkaka-growing numbers sa 20th Congress para maakwit si VP Sara. Kailangan ng 9 na boto ng mga senador para masigurong mananatili ang bise sa pwesto. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makuhang boto dyan. Sakaling tuloy ang trial, si VP Sara ang kauna-unahang pangalawang Pangulo na dadaan sa paglilitis sa Senado. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel.